So welcome to another episode of Yan Yan TV Vlog. For this episode, we're gonna have an unboxing. Unboxing ng eto, yung Jizu Life portable electric fan. Handheld fan. Kasi nakalagay dito sa kanyang likod, the world's #1 portable fan. Medyo may presyo po itong product na to. Parang ang bili ko dito is parang nasa around 1,300 pesos kasama delivery charge. So, titingnan natin kung sulit ba ito. Kasi marami na rin po ako nabiling mga handheld fan, yung mga mumurahin, 200, minsan may 100, 150. Kaso ang bilis pong masira, ang bilis ma-lobat, di ba? Ang bilis So, ito, tingnan natin kung ano ang kanyang itsura. So, samahan niyo ako, unbox natin. O, gamit natin yung kutsilyo para mas mabilis natin ma-unbox. Galing muna ang plastic. So first, dapat basahin muna natin yung kanyang mga nasa gilid. Yung mga nandito. So 100 speed personal fan, smart LED display. Meron siyang 3,600 mAh ng battery life niya. And meron siyang safety switch lock design. And then ang kasama niya sa loob is, sabi dito sa box is, yung handheld Fan Pro 1, yung isang lanyard and isang USB Type-C charger. So, buksan na natin siya. Yung packaging pa lang niya is parang medyo mamahalin na. Tingnan mo, pati yung pag-open niya. And may kasama yata siyang stand. And, eto na siya. Maliit lang niya, oh. Pero mukhang heavy duty, oh. Siguro ito yung kanyang LED. And then, ito yung kanyang power button. Ito yung switch niya kapag i-adjust natin yung fan. And USB Type-C na rin siya. So, meaning to say, siguro, mga fast charger na rin siguro to. Yung kasama ng box niya, bago na natin dyan, accessories. Saan ba ang kasama niya? Parang cellphone yung ina-unbox ko yun. Buksan natin. Ayaw niyang mapunot Ayun, meron siyang, ito lang, may box lang na may accessory sa loob ng Jizu Life. So, ayun, baliktad, napunit ko pa yata. Pero, ayan, okay lang, gagamitin naman natin to. So, ito yung kanyang lanyard, yung kanyang sabitan. Kung gusto mo siyang isabit, meron siyang kasama sabitan. And yung manual and USB Type-C cable. So, huwag na tayo masyado mag-focus dyan. Ang focus natin is gaano ba kalakas itong handheld fan na to. Sana meron charge. Pag wala, i-charge muna natin. So, try kong i-on. In-on ko siya. Ayun lang. Wala siyang charge. Oo. So, babalikan ko kayo mamaya. I-charge ko muna siya para makita natin kung gaano siya kalakas. Kasi sa ano ko siya binili, dun ko sa mismong Jizu Life Shop sa Lazada binili. So most probably hindi siya naka pre-charge or siguro sobrang tagal na ng stock. Ay hindi, yun, meron pala. Yung pala, so mali, hindi lang pala on yung kanyang mali, ulitin natin. Meron palang toggle switch pala siya. Pwede pindutin yung sa likod. So bukod dun sa on-off button niya sa likod, ayan. Para hindi na. Pag in-on natin siya, kailangan pipindutin din natin itong nasa harap. Ayan, press natin. So as of ngayon, nasa 34 yung speed niya. Okay naman, 34. And makikita natin dito sa harap is yung air volume is 1. Pwede rin siya i-adjust, air volume. Ayan na-adjust natin siya. At lumalakas siya. Up to 100 yata. 100 yung, ayan And malakas nga siya, promise. Sasagad natin yung 100. So, yan yung kanyang maximum na, hangin. Kung muna yun, tumataas yung, para siyang blower. Ayan para siyang blower na ang lakas. Para makita yung gano'n lang, tingnan yung halaman sa likod ko. Ayan napapagalaw niya kahit malayo. Ayan, so 100 hanggang 100 yung kanyang power. Ano to? Kumbaga, mukha nga siyang blower. Ayan, patayin muna natin. Mukha siyang blower na maliit and then
mukhang matibay naman. And then, sana tumatagal yung kanyang battery life. Pero sa lahat siguro nung nakita kong mga portable fan, ayan, buksan natin. Mag-open siya, naka 34 lang. Is ito na yung parang pinaka-durable ang kapal ng battery niya. And then, in the same time, yung safety niya para sa mga bata kung gagamitin is kasi wala siyang naka-expose na blade. So, may mga siya sa loob. Meron siyang mga safety, may mga grill siya na hindi mahawakan basta ng bata. So, ano pa ba meron? Yung air volume is na-adjust nga siya yan. 33, 41, 50. Pero yung pinakamalakas yung 100. Siguro pag nakaganon, ang consumption niya na, ayan, ito yung 100 Medyo malakas, may nahangin lahat para ka nang may blower na hawak-hawak. Pero sa tingin ko okay ito, malaking tulong rin to para sa pressure. May kamahalan pero kumbaga sana tumagal, 'di ba? Sana tumagal. Nabasa ko naman sa mga reviews niya, medyo okay naman, nagtatagal. And ang cute niya, parang mamahalin yung dating, 'di ba, pang social. So that's it lang for siguro this vlog, and sana may natutunan. Gusto niyo bumili, I suggest na doon kayo sa mismong actual. Meron kasing Jisoo Life Store din sa Lazada. Yun na lang yung doon na lang kayo bumili para sigurado na quality yung product na makukuha ninyo. So, that's it. Ayun pala. Since naka Type-C pala siya, ang charging niya is less than 1 hour. Oo, mga 45 minutes makaka-full charge na siya. And then yung usage time niya, depende po doon sa fan speed nyo. Siguro pag naka-max yung fan speed nyo, ang sinasabi niya, ang usage time niya is mga nasa around 2 to 3 hours yung pag naka-max. Yun yung sinasabi niya. Pero kapag hindi naman daw naka-max, parang mahaba, parang 6 hours yata, parang mga ganon. So, ito yun. Ito yung Jisoo Life. Anong pangalan nito? Basta nakalagay word number 1. Basta Jisoo Life Handheld Fan Pro 1. Kasi meron Pro 2. Yung merong mas mahal dito nasa 1,600 yata. Ang pinagkaiba lang is mas malaki yung battery life niya. Mas malaki yung battery niya. Kung ito ay 3,600 mAh, yung 5,000 plus is nasa 5,200 mAh yata. So mas matagal yung battery life, pero I think mas parehas lang when it comes sa kanyang performance and sa lakas ng kanyang wind power. Ayun din pala, nagre-reflect din pala kung ilang percent yung battery nyo dito sa sa LED. And yun lang. So that's it. If you find this vlog helpful, sana consider sharing the channel and subscribe na rin kayo para mas marami pong makaalam. Thank you po sa panonood. God bless and ingat kayo palagi. Bye-bye!